Hello guys! Welcome back to my channel! At maganda po ang topic natin ngayon. Frequently asked question ng mga beginners sa stock investing. Ano ang magandang stock na bilhin? At madalas ko ito naririnig sa mga kaibigan ko na hindi nag-i-invest sa stocks. At gusto lang makipag-converse, no, kasi curious sila, or sa mga gustong pumasok pa lang, no, sa stock investing. Yan ang madalas nilang tinatanong, ano ba magandang pasukan? At usually may kasama po itong suggestion, may follow-up question na to na Jollibee ba, San Miguel ba, SM ba, or REIT ba, no, kung ano yung mga naririnig nila. Pero alam ko po, no, nararamdaman ko sa pagtatanong nila, ang iniisip nila, no, na may stock na nag-e-exist na pwede mong bilhin anytime, any day. At ito po yung mga impression po ng mga bago sa stock investing o hindi pa po, wala pa po masyadong experience sa stock investing, no. Of course, sa mga may experience na, no, medyo alam nila na sablay yung ganitong thinking. Pero yun nga po ang usually iniisip nila, na merong stock na pwede mong bilhin anytime, any day na magdi-deliver ng good returns. As usually iniisip nila big brands ito, no. In the past, no, puro blue chips na sikat, yun ang mga iniisip nila. Laging maganda ang mga big brands, mga big blue chips na yan. At today, mga REITs, no. Well, let me give you an idea. Ito po ang naiisip ko po dyan. At sana po may mapulot po kayo sa story po na ito. Okay guys, ang nanay ko po ay nakatira sa Valenzuela at madalas akong pumupunta sa Valenzuela multiple times a week at ako ay nakatira sa QC. So pag umuwi ako from Valenzuela to QC, yung typical na route ko po ay inaabot ng 1.5 hours. Bakit? Kasi napaka-traffic po sa loob ng Valenzuela bago ako makalabas doon sa looban. 1 oras. At pag nakarating na po ako sa toll gate ng NLEX, mula po NLEX po, no, ng Malinta exit, 30 minutes lang po yan hanggang bahay ko sa Quezon City. Doon lang po talaga ako natatagalan sa looban. At marami na po kong tinry na route sa loob, no? Ginawa ko pa yung pabaliktad, papalayo ako ng Quezon City, papunta ako ng Bulacan, gano'n, no? Pumunta ako ng May Kawayan. Walang traffic, ang bilis ng biyahe ko, diretso, kaya lang po, ang layo ng May Kawayan, tsaka papalayo po siya. Nung kinompute ko po yung oras ko, wala nga pong traffic, pero 1.5 hours pa rin ang biyahe ko. Until one day, sa guni-guni ko hindi mangyayari ang ganitong event, no. One day nakasakay ako sa isang Grab car kasi coding ako, sumakay ako sa Grab, no. Dinaan ako ng Grab car sa isang village. Bakit ka dito dumaan, kuya, no? Hindi, may alam mo kung daan, sabi ni kuya, no. Dinaan niya sa village, tapos paglabas niya ng village, 100 meters lang, kumanan siya, dulo na pala ng Mindanao yun, guys. Dati pala may kalsada doon, no. Kaya lang hindi madaanan kasi may mga nakatira yata, may mga squatter kung hindi ako nagkakamali. Tapos nung January po, no, 2025, ay tinanggal po yata yung squatter po doon or pinatabi sila, pinaalis, no? At nadadaanan na po yung kalsada na yun. Kaya lang bagong bukas at wala po masyadong nakakaalam na pwede na siyang daanan. Kahit sa Waze, hindi siya lumilitaw sa Waze na pwede mong daanan. At nung tinry namin ng driver, ay grabe, no? Mula sa bahay ng nanay ko hanggang makarating ako ng Mindanao Avenue, 12 minutes lang. At mula Mindanao hanggang sa bahay ko, another 30 minutes. So 42 minutes. Imagine that, nangalahati po. Ang total travel time ko, 42 minutes na lang from 1.5 hours. Wow! Ang galing. Mabilis ang biyahe ko. Kaya lang, ang biyaheng mabilis ay umabot lang ng 3 linggo. After 3 weeks, ang dami na po nakadiskubre ng ruta po na yan at mapakarami na po dumadaan po ngayon. Last week po, doon na naman po ako dumaan, no? At natidry ko pong orasan. Imagine, from the village na dating 12 minutes, no? Village hanggang makarating ako ng Mindanao. Dati, 12 minutes. Ngayon po, guys, 1 hour na. Sa dami ng sasakyan na nakakita noon at talagang congested na po siya. Tapos yung Mindanao to Quezon City ko, still 30 minutes. Mabilis pa rin, basta makarating ako ng Mindanao. Ang total nitong dati kong sikreto na to, na 42 minutes, ngayon 1.5 hours na din. Tumagal na rin po ang biyahe ko, naging 1.5 hours na rin, no? Kasi nga hindi na gumagana yung bagong discovery ko. Bakit? Kasi everything is
visible. Hindi mo naman pwedeng takpan yung kalsada at tayo lang ang nakakaalam niya. Lalagyan namin ng lona para hindi alam. Nakikita na ibang sasakyan na dumadaan. Ang dami natututo yung secret na si-share, napapass on hanggang sa ang dami-dami na nakakaalam. And they took action. Lahat ng driver, they took action. Kaya ngayon yung kalsada na yan, nuknukan ng traffic, saturated, crowded. Kaya in the end, lahat po ng ruta becomes average, no? Kasi good routes, nangyayari lang po yan in such a short period of time. And this is the same with stock investing. Newbie, listen, newbie, no? Lahat po ng stock investing, ganyan din po ang mangyayari. Kaya kung tatanungin niyo po si Kuya John, ano ang magandang stock na bilhin? Pero ang iniisip mo, yung pwede mong pasukan anytime, all the time, wala pong ganun. There's no such thing na magandang pasukin all the time or anytime, no? Kasi everything becomes average through time. Ang tawag po nila dito ay priced in. Halimbawa po, pag-usapan natin si Jollibee. Pag tinignan mo talaga si Jollibee, yung revenue po niya, no? Huwag niyo na po isipin yung mga kapalpakan nila ng mga investment, yung mga yung Panda Express, yung mga kung ano nalugi sila. Pero as a whole, no, yung revenue nila, no, ang lakas talaga mag-grow ng Jollibee hanggang ngayon. So this is a good company. Kaya alam po, ang dami po nakakaalam na ng Jollibee. Lahat ng tao, lahat ng investor, lahat talaga alam na si Jollibee. Ano nangyari? Crowded na po as an investment si Jollibee. Kaya ang mahal na po niya ngayon na pag sinama mo na po yung kamahalan niya ngayon, yung future prospect niya ay hindi na po ganun kaganda, and it becomes, most likely po, pag pumasok tayo sa Jollibee, our returns will likely be just average. So lahat po ng kalsada ay average, no? At kung meron pong magandang opportunity, katulad doon nangyari doon sa dinaanan ko kong kalsada, no? Things only, no? Meron ka lang pong window na maiksing window lang na pwede mong pasukin ng isang magandang opportunity. Katulad ng shortcut na nakita ko, saglit lang, 3 linggo lang bumukas. Ganon din po sa stock investing. Pag may magandang opportunity, saglit lang po yan, nakabukas. Wala, tas magsasara na po yan. Yung mga nakapasok sa DMCI, sa Semirara nung araw na ang lalaki ng kinita, ngayon po, priced in na po no? Okay, so sana po naintindihan niyo po yung lesson po na yun. Pero hindi po dahil doon magtatapos. No? Balik tayo sa kalsada. Meron po kung kilalang savant. Pag sinabi po savant, genius sa kalsada. Ako po hindi po ako naniniwala na genius itong tao na to dati. Until one day, no, na-try. Kasi lahat ng kilala ko sinasabi, no, itong kaibigan namin ito, magaling talaga sa kalsada. Mas magaling pa sa taxi driver, sabi nila. Mas magaling pa sa Waze. Nasubukan ko po siya from Makati, sinabay ko po siya pauwi ng Quezon City. 45 minutes lang po ang inabot namin. Imagine that, Makati to Quezon City. Kaya niyang talunin ng Waze by 15 minutes. Imagine that. Kasi po siya po araw-araw, gala po siya. Gala, nasa kalsada siya everyday, na mas magaling pa siya sa taxi driver na alam niya, no, anong ruta, anong kalsada ang medyo maluwag at specific time. Kasi bawat kalsada, although traffic yan, pero may mga window po yan na hindi siya masyadong traffic. At alam niya kung paano ipag-connect po yun. At saka doon niya niruruta yung daan. Kaya mas magaling pa po siya sa Waze. At yun po ang ibig ko pong sabihin, no? Sana nakukuha po ninyo, no? Pagdating po sa stocks, ganun din po yan, no? From time to time, may mga opportunity, may mga small gaps na nangyayari po na we could take opportunity. Ayan. Kaya ang recommendation ko po sa lahat sa inyo po, no? Ngayon na pag-usapan natin ang kalsada, i-apply natin sa stock investing, no? Ito lang naman po ang suggestion ko po na gagawin natin, lalo-lalo na sa mga newbies. Study stocks one by one, isa-isa. Tapos, maglista ka ng favorite mo. Habang inaaral mo siya, eto, gusto ko to. Eto, gusto ko to. Eto, gusto ko to. Tapos, i-compile mo yan, no? Tapos, kailangan for each stock, magkaroon ka ng target price. So, mag-aaral kayo ng valuation. Anong presyo po ang magandang pasukin ng isang stocks? Halimbawa, Jollibee, bibilang ko yan pero 150. URC, bibilang ko yan pero 100. Ayan, no? At
pag na-hit po yung target price po ninyo, no, yung presyo na gusto niyo, bumaba po siya from time to time, nag-o-open up din po yan. May time na hindi traffic ang kalsada. Kung sa 10 o 15 ang alaga mo, yung nga pong nag-aalaga ng numero sa loto, paminsan-minsan tsumachamba po yan, nananalo yung numero nila. Ganon din po yan. Kung may 10 o 15 o 20 ka na alaga na company, paminsan-minsan yung isa dyan, babagsak ang price na hihit yung target price mo. At pag na-hit yung target price mo, nag-dip yung presyo niya, pumasok sa target price mo, ay di syempre, doon ka pupusta, doon ka dadaan, doon mo ilalagay ang pera mo para kumita ka ng maganda. Short lang po ang window po yan, hindi po lagi. Kaya mag-aalaga ka ng marami para mas marami kang chances of winning. Kung 15-20 ang alaga mo ng maganda stock, isa dyan magbubukas from time to time, bet ka doon. No? Basta sino bumaba, doon ka magbebet. Sino bumaba, doon ka magbebet. And then through time, makakabili ka ng maraming stocks at madadali mo siya ng murang halaga at doon ka kikita ng maganda. Pero you keep on studying and you keep on following yung mga alaga mong business para alam mo pa rin na maganda sila at worth it silang pasukan. At pag nagdi-dip doon, papasok ka talaga. Again, list your favorite stocks sa mga beginners po. No? Have a good target price at tapos abangers ka ng dip at keep on studying. At hanggang doon lang ang daldalan natin ngayon. Again, this is just for entertainment and general education only. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless you lahat. Happy investing. Bye-bye.